Richard Ramirez, a drifter from El Paso, Texas, and a self-described Satan worshiper, began his reign of terror in June 1984. By the time of his arrest 14 months later, Ramirez had gone on a killing rampage so grisly that Deputy District Attorney Phil Halpin said Ramirez had probably rewritten the book on serial murders. A map with pins marking locations of murders, 13 of them, and assaults, vicious attacks, showed that Ramirez moved quickly, killing and leaving, heading to another area to kill again. Ang gabi na dapat sana ay oras ng pahinga, naging kalbaryo sa bayan kung saan nandoon si Richard Ramirez. Ating alamin ang istorya ng taong tinaguriang Night Stalker. Si Richard ay isinilang noong February 12, 1960. Siya ang bunso sa 5 magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Julian at Mercedes. Si Julian ay isang dating pulis at isang Mexican national na kilala sa pag-uugaling magagalitin. At ibinabaling niya ang kanyang galit sa kung sino man ang malapit sa kanya. Si Richard ang kadalasang napagbabalingan ng galit ng ama nito. Araw-araw nararanasan ni Richard ang pananakit ng ama. Nahinto lang ito nang si Richard ay kunin ang kanyang nakatatandang pinsan na nagngangalang Mike. Si Mike ay isang miyembro ng army at hindi na iba sa kanya ang kalupitan. At sa kanya natuto si Richard ng mga gawaing marahas. Tuwing umuuwi ito galing trabaho ay ikinukwento niya kay Richard ang tagumpay nito mula sa kanilang giyera sa Vietnam. Pati mga maling gawain nito sa mga babaeng Vietnamese ay ikinukwento niya kay Richard. Pinapakita niya ang litrato ng mga taong tino-torture nila. Siya rin ang nagturo kay Richard ng mga paraan paano pumatay ng palihim. Si Mike ang itinuring ni Richard na matalik na kaibigan kaya gusto niyang gayahin ang mga gawain nito. Sa edad na 13 anyos, nasaksihan ni Richard ang pagpatay ni Mike sa asawa nito. Gamit ang isang 38 caliber revolver, binaril ito ni Mike sa ulo at kitang-kita lahat ni Richard. Nang makulong si Mike dahil sa krimen nito, si Richard ay nag-iisa na lang, dahilan upang kunin siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae at tumira ito sa bahay nila ng asawa nitong si Roberto. Dito nahubog muli ang pagkatao ni Richard nang makilala si Roberto. Si Roberto ay lumalabas tuwing gabi at mahilig manilip sa bintana ng sinumang kababaihan. At di kalaunan ay sinasama ni Roberto si Richard sa mga gawain nito kada gabi, at tinuruan pa ito paano hindi mahuli ng sinuman. Imbis sana maging gabay ni Richard ay lalo pa itong naligaw ng landas sa kamay ni Roberto. Dito nagsimulang magdroga at marijuana si Richard. Nag-aral din siya ng mga satanic practices na naging daan upang siya ay makapagplano ng mga masasamang gawain. Nadagdagan pa ng mapawalang bisa ang kaso ni Mike at muling nakalabas galing kulungan, kaya sumama ulit si Richard dito. Sa impluwensya ni Mike at Roberto, nagsimula siyang magnakaw sa mga maliliit na stores. Naninilip na din siya ng mga kababaihan gaya ng gawain ni Roberto. Ngunit dahil ang mga krimeng nagawa ni Richard ay hindi pinagplanuhan, agad siyang nahuli at naaresto ng mga otoridad. At dahil siya ay binatilyo pa lang sa panahong ito, sa juvenile detention lang siya dinala at hindi sa kulungan, na agad naman siyang nakalaya. Hindi nagtagal, nakulong ulit si Richard dahil nakunan siyang mayroong marijuana. Nang makalayang muli, nagtrabaho siya sa isang hotel, ngunit ang hangarin niya dito ay upang makapagnakaw sa mga guests ng hotel. Minanmanan din niya ang mga umupahan sa hotel. Nang makakita siya ng pagkakataon, at may babaeng guest na mag-isa ay agad niya itong inatake upang gawan ng malaswang bagay, ngunit di ito nagtagumpay dahil umuwi ang asawa ng babae, dahilan upang si Richard ay masapak at makulong muli. Pero nawalang bisa din ang kaso niya dahil hindi na pinagpatuloy pa ng nasasakdal ang kaso dahil umuwi na ang mga ito sa kanilang nayon. Kaya lumayang muli si Richard. Sa edad na 22, lumipat si Richard sa California at lumayo sa kanyang mga kapamilya. Sa California, naranasan muli ni Richard ang makulong, dahil sa carnapping at cocaine possession. Pero ang mga krimen ni Richard ay nagsisimula pa lamang. Noong April 1984, naghanap siya ng hotel na pwede niyang pagnakawan, nang makahanap siya ay pumunta siya sa basement nito. Sa basement na yon ay nakita niya ang batang si Mei Leung na agad niyang sinaksak at agad ikinamatay ng bata, ibinitin pa niya ang patay na katawan nito sa isang pipe. Hindi nahuli sa Richard sa krimen na ito dahil di na siya naabutan ng mga pulis sa crime scene.
Ang pangyayaring iyon ay nagbigay ng lakas ng loob kay Richard sa kadahilan ng hindi siya matukoy ng mga pulis. Kaya nagpatuloy lang siya sa kanyang gawain, at noong June 28, 1984, nangyari ang kanyang ikalawang pagpatay. Sinaksak niya si Jenny Vincao, isang 79 anyos na babae. Hindi siya nahuli sa pagkakataon na ito ngunit nakahanap ng fingerprint ang mga investigador sa crime scene. Dito na siya nabansagang Night Stalker dahil lahat ng krimen niya ay sa gabi niya ginagawa. Nagbalak si Richard na mamiktima muli noong March 1985, ang bahay na naakyat niya ay bahay ng nagngangalang Maria Hernandez. Kakauwi lang ni Maria noon nang biglang makita si Richard sa bahay niya mismo, binaril siya nito ngunit swerteng nakailag. Si Richard naman ay nang ma-realize niyang nabigo siya ay bigla siyang tumakbo at nakasulubong nito ang kasambahay ni Maria na si Dale Okazaki at ito ay binaril ni Richard na agad din ikinamatay nito. Kinailangan ni Richard kumuha ng getaway vehicle upang mabilis makalayo sa crime scene, kaya nang dumaan ang sasakyan ng babaeng nagngangalang Veronica ay kinuha niya ito, at nang manglaban si Veronica, binaril ito ni Richard sa mukha ng 2 beses. Tumawag ng pulis ang mga nakakita sa insidente ngunit bigo silang mahuli si Richard. Mabilis namang kumalat sa balita ang pangyayaring iyon. 2 araw lang ang nakalipas, gumalaw muli si Richard. Sa pagkakataong ito, isang nagngangalang Vincent Zazzara ang kanyang nabiktima na pinatay niya habang natutulog ito sa sarili nitong bahay. Ang asawa ni Vincent na nagngangalang Maxine, ay inihuling patayin ni Richard dahil nagpatulong pa siyang hanapin ang kanilang mga alahas. Nang si Maxine ay nagtangkang tumakas, si Richard ay lubhang nagalit at sinaksak ng maraming beses si Maxine at kinuha pa ang mga mata nito. Bago umalis sa crime scene, sadyang nag-iwan si Richard ng footprint para sa mga otoridad, at ito ay inusisa naman ng mga nag-iimbestiga. Nalaman ng mga investigador na ang balang nakita sa crime scene ay kaparehas ng balang nakuha nila sa bahay ng biktimang si Maria. Dito nila iginiit na ang killer ay hindi ordinaryo kundi isang serial killer na. Pagkatapos ng pangyayari, nagpatuloy lang sa pagpatay si Richard, patagal ng patagal ay karumal-dumal na ang pamamaraan niya. Ngunit minsan may mga nakakaligtas din sa pag-attack ng Night Stalker. Noong August 24, 1985, sinunod biktimahin ni Richard ang bahay ng nagngangalang Bill Carnes at kanyang soon-to-be wife na si Ines. Pumasok siya sa bahay ng mga ito at ginising muna si Bill bago barilin ng 3 beses. Pinagsamantalahan ni Richard si Ines at binuhay ito at inutos dito na sabihin sa mga pulis na, "The Night Stalker was here." Nagpunta si Ines sa mga otoridad at isiniwalat ang impormasyong alam niya sa Night Stalker. At dito na nakapag-release ng cartographic sketch ang mga otoridad, nakakuha din sila ng fingerprint ni Richard sa isang carnap na sasakyan. Ang mga larawan ni Richard ay ipinaskil sa iba't ibang lugar sa California. Kaya noong August 30, 1985, may nagtip na matandang babae sa mga pulis kung saan makikita si Richard. Agad pinuntahan ng mga otoridad ang lugar kung saan nandoon si Richard o ang Night Stalker. Nang malaman ni Richard na siya ay pinaghahanap na ng mga pulis ay agad itong nagplano na mang-hijack ng sasakyan ngunit bigo ito. At nang mapansin ng marami na si Richard ay patakas, kinuyog siya ng mga tao upang di makaalis at para mahuli ng kinauukulan. Isa sa mga kumuyog ay nagkataong makapalo ng metal bar sa ulo ni Richard dahilan upang mahilo ito at di na makatakbo pa. Tagumpay ang paghuli kay Richard at noong September 20, 1989, na-convict siya sa kasong 13 counts of murder, 5 counts of attempted murder, 11 counts of sexual assault, at 14 counts of robbery. Noong November 7, 1989, na-sanction sa kanya ang 19 counts of death penalties. At dyan nagtatapos ang istorya ni Richard Ramirez. Meron ba kayong pangyayari na gustong ipagawa? Mag-comment lang sa comment section. Salamat!